Okay, ang ating pag-uusapan ay linggo ng pagkabuhay. Yung tinatawag na the resurrection of Christ. Ang muling pagkabuhay ng ating, ito mo na ha, nawala ko yung aking outline. Panginoong Hesus. Diba? The resurrection of Christ. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kayo ba'y naniniwala ng Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli? Aha. Kaya mga kapatid, ang ating pagsimba ay araw ng linggo. Bakit to? Si Kristo po ay nabuhay ng linggo. Hindi ho Sabado. Si Kristo ay kasagsagang patay pa ng Sabado. Ang magandang sumamba sa Diyos na buhay. Kaysa Diyos na nakalibing pa. Well, baka malito kayo. Meron bang Diyos na namatay? Walang Diyos na namatay. Yung Diyos na nagkatawang tao. Ang namatay kay Kristo, hindi yung kanyang kadyusan. Never na namamatay ang Diyos. Ang ibig sabihin ni Kristo, ako ang buhay. Pag sinabi ako ang buhay, hindi siya nakasalalay sa anumang bagay. Siya ang saalalayan. Siya ang source ng lahat ng buhay, pero wala siyang sinasaligan. Wala siyang pinagmulan. Kaya siya ang Alpha at ang Omega. Kaya siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman dahil si Jesus ay walang simula at walang katapusan sa pagiging Diyos. Pero alang-alang na kanyang mailigtas, mapatawad, matanggap ang tao at madala sa langit, siya ay nagpakababa. Kinuha ang anyong tao, siya ay ipinanganak sa sabsaban, na kung saan ay maraming niknik. Daig pa nga natin si Kristo tayo ay pinanganak, minsan ang iba sa inyo sa ospital, ang iba sa aircon na room, pero si Kristo ay sa makating sabsaban, pakainan ng mga baka. Dahil nagpakababa siya sa kagustuhan at niya tayong maligtas. Bakit? Tayo'y makasalanan. Ang magpapatawad lang sa atin ay dapat taong walang kasalanan. Kaya narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit siya mag-aalis? Kasi walang aalisin sa Kanya. Di ka? Sa totoo na ho, si Kristo lang ang makapag-aalis ng kasalanan. Bakit? Walang aalisin sa Kanya. Kaya walang babangong tagapag-alis ng kasalanan. Bakit? Lahat ng ipinanganak sa linyada ni Adan at ni Eva, nagmana na ng kabulukan ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Hindi pa tayo nagkakapa at kamay at nakakalakad, nakakaamoy, nakakakita, nakakadinig. Lahat tayo'y may minana ng kasalanan. Kaya mapapansin niyo ang bata. Hindi mo naman tinuturo ang magsinungaling. Hindi mo naman tinuturo ang magmura. Hindi mo naman tinuturuan ang katamaran. Pero kusang natututo. Bakit? Ang kasalanan ay namana na niya. Nagtagpo pa lang ang sperm at egg ng opposite sex, ng lalaki at babae. At the moment na nabuo tayo, yung tinatawag na conception, may minana tayong kasalanan. Kaya hindi ho tayo nagugulantang bakit ang tao ay sa palaki sa pasama. Bakit ang tao sa palaki ay sa palayo sa Diyos? Bakit? Sa sinapupunan pa lang natin, malayo na tayo sa Diyos. Ganyan. Ngayon, sa gustuhan ng Diyos, na ang tao ay mailapit uli sa Diyos sa tamang relasyon, kinaon niya tayo. Kinaon, alam niyo ba yung kinaon? Yung salitang gripo, may alam ba kayong jetmatic o kayo yung pichil? Yung pichil? Minsan, pagka magtutungga ka, Brother Sergio, wala yan tubig. Kami, ganyan ang aming inuman dati sa tubigan Pambihira, walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay. Pero kaunin mo yon ng tubig. Mamaya, naganit na naganit na yun. Hanggang mamaya, bubulwak na yung tubig. Bakit? Nakauna ng tubig. Alam niyo ba, sabi ng Bible, sa John chapter 3, walang pupunta sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Walang pupunta ng langit, kundi yung nanggaling sa langit. Si Kristo lang yung talagang lehitimong galing sa langit. Tayo galing sa alabok. Yamang sa alabok ka nang galing, sa alabok ay babalik ka rin. Di ba? Tayo ginawa sa alabok.
Kaya nga tayo, kahit naligo na, may ebidensya pa eh. Di ka? Kahit naligo na. Ang iba nga sa inyo, parang bagong likha. Ano? Magabok-gabok pa. Ngayon, yamang tayo sa alabok galing, ay sa alabok na rin babalik. Tama ba? Kaya walang hindi mamamatay, galing tayo sa alabok, babalik tayo dyan. Kumain ka na ng maraming vitamins. Huwag mo nang gayatin ang pansit pag birthday mo. Kasi pagka ang pansit ay ginagayat, ay naot doon ang buhay pag birthday. Alahoy naman. May ganun dami ko nakain pansit na hindi ginagayat, ay buhay pa rin. Kaya ang tatay, nakailan ka pa pansit yan. Hindi nga. Ay ngayon ay biyaya na Diyos ay malakas pa sa kalabaw. Amen? Siya po ay mag-81 na. Minsan maniwala kayo sa sabi ng Biblia, hindi sabi-sabi ng tao. Okay, ngayon, sabi, walang makapupunta ng langit kundi yung galing ng langit. Ay tayo, hindi talaga makakapunta tayo doon. Bakit? Tayo galing sa lupa. Amen? So, kaya nga si Kristo, buhat sa langit, nagkatawang tao, para yung papuntang alabok, papuntang impyerno, makaon niya. Makaon niya. Kaya siya'y nagkatawang tao, siya'y namatay at muling nagbuhay. Ayaw ba kung bakit may kamatayang naganap kay Kristo, binayaran niya ang ating mga kasalanan, inilibing niya yan at muling nagbango maguli. Ibig sabihin, napagtagumpayan ng kasalanan, napagtagumpayan ng kamatayan, iniwan niya at pumunta ng langit upang ang sino mang sumampalataya, lahat ng kanyang kasalanan, inilibing na rin. At kung siya'y mamatay, ang kanyang kaluluwa ay dadalhin kasama ni Kristo. Bakit? May kumauna. Are you with me? May galing sa langit para tayong hindi pwedeng pumunta doon ay makapunta. Sinong kumaon? Si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Hindi sa pamagitan ng baptis. Hindi sa pamagitan ng mga relihiyon. Bakit? Walang relihiyong galing sa langit. Si Jesus lang. Para tayong hindi pwedeng pumunta doon, ay madala niya roon. Sa labok tayo lahat pupunta. Yung ating kaluluwa ay pero dahil makasalanan. Pero salamat. May Kristong nagkatawang tao, pinagbayaran nating kasalanan, kinamatayan, ikatlong araw, nagbangong mag-uli. Amen! Alam mo kung si Kristo ay hindi nagbangong mag-uli, wala tayong kaligtasan. Paano makapagliligtas ang Kristong hindi nabuhay? Tama ba? Paano makapagliligtas ang Kristong talunan ng kamatayan? Biyaya na si Kristo ay nagtagumpay sa iyo at sa aking kasalanan. Okay. So, kaya ang pagsimba sa pagsamba ay ginawa ng mga New Testament believers ay Sunday. Dahil sa araw na ito, nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesus. No? Kaya hindi ho tayo iniwala Sabado ang pagsamba. Bagaman, every day we can worship God. Pero nag-set aside talaga ang Diyos ng araw ng pagsamba na kung saan ang tama, ang lahat ng iniligtas, lahat ng kinaon palangit, lahat ng mga nampalataya, lahat ng mga sisi, lahat pag namatay ay tiyak na palangit. Yun po'y habang nag-aantay ng kanyang pagbabalik ay nag-iipon sa pagsamba araw ng linggo. Bakit? Araw ng linggo siya nagbangong mag-uli. Amen o ba? So, ang pagsimba sa pagsamba, ano pa sa ibig sabihin ng pagsimba sa pagsamba? Kasi ito ang dapat nyo maintindihan na magkaiba ang pagsimba at pagsamba. Ang pagsimba, pumupunta ka ng simbahan. Ang pagsamba, pag nasa simbahan ka na, natutuwa ka kay Kristo. Dahil lang salita ng Diyos. Na-appreciate mo siya. Naibibigay mo yung galak, kapakumbabaan, appreciation, paglasap kay Kristo. Ang tunay pong pagsamba, nagmamalay sa Diyos na sinasamba. Amen? Yan po ang pagsamba, nagmamalay. Kapag ikaw ay ang namamalay-mulay yung ingay na ingay sa kadais mo, ay ang minamalay mo yung kadais mo, hindi yung sinasamba mo. Kaya iba yung pagsimba at pagsamba. Ang pagsimba, andito ka, pero hindi ibig sabihin na andito kay sumasamba ka. Tama? So ang araw ng pagsimba sa pagsamba ay linggo. Ngayon, ating kukunin the resurrection of Christ. Una nating dapat maintindihan,
Yung pagkabuhay na mag-uli ay hindi yan aksidente. Yan talaga yung scriptural. Nasa Bible yan, nakapanukala yan, mga batid. Tingnan niyo po verse 3 and 4, balikan po natin. Ano ho? Kaya nakakatuwa, alam niyo po ang Panginoong Sus po hindi kumbaga to whom it may concern. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Panginoong Sus. Bahala na kung ano mangyari. No! Lahat na nangyari kay Kristo is scriptural. Amen? Ultimong sa kanyang pagkakatawang tao, nakahula na yon. Ultimong sa kanyang pamumuhay na walang kasalanan, nakahula na yon. Kaya nga, siya yung kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin, ipinakita na, ipinaaninag na itong Kristo nagkatawang tao ay mabubuhay na walang kasalanan. Bakit? Paano siya makapag-aalis ng kasalanan kung siya mismo ay may aalisin? Tama ba? Tayo, kaya hindi tayo pwede, kaya si Kay Buloy, huwag kayong maniniwala dyan, mga savior of the world na pinagsasasabi mo. Wala na hong babangon tagapagligtas, liban kay Jesus. Bakit? Ay marami nag-aaking Kristo ngayon. Ang tunay na Kristo, ang kanyang inay birhen. Pag sinabing birhen, never been touched, never been kissed, but totally damaged. Hindi po, ganun po ang birhen. Kaya nga gustong hiwalayan siya ni Jose. Bakit ito hindi pa kami nagsasamay, buntis na? Di ka? Kaya ang gustong hiwalayan siya, may delikadesa. Medyo matuwid itong si Jose. Ano mangyayari sa amin? Di kami papatayin. Bakit? Bawal ang pangangalo niya sa bansang Israel. Pag nahuli kang nangangalo niya, papatayin ka sa bato. Ngayon, ano na lang malalaman ng tao? Bakit ito hindi pa kami nagtatabi, ito buntis na? Kung hindi pa na naginip si Jose at pinakalma ng Diyos sa panaginip, hoy, pakitunguhan mo si Maria, bagaman siya'y buntis, siya'y pinagbuntis ng banal na Espiritu. Are you with me? Kaya itong Kristong ito, walang minanang kasalanan. Tayo ipinaglihi sa kasalanan. Si Kristo ay ipinanganak, ipinaglihi ng banal na Espiritu. Kaya wala siyang minanang kasalanan. Kaya siya ang makapag-aalis ng kasalanan. Bakit? Walang aalisin sa kanya. Maliwanag ko ba yun? Lahat ng tao, huwag mong paniniwalaan na sila ang tagapagligtas. Magbayad ka lang, no. Magpakabait-bait mo na. Ang dami mong kasalanan. Ang makapag-aalis lang diyan ay si Kristo. Paano siya makapag-aalis kung siya napagtagumpayan din ng kasalanan? Bakit? Nung binayaran ng kasalanan, hanggang ngayon, patay pa rin. Ano kay si Jesus ngayon, nung ilibing hanggang ngayon, patay pa rin? Paano makakapagpatawad ang patay? Paano makapagliligtas ang patay? Are you with me? Pero pinatunayan ni Jesus na talagang siya ay tagapagligtas. Bakit? Hindi napigilan ng kamatayan at kasalanan ang kanyang muling pagkabuhay. Ang aking inay, ilang taon ng patay, hanggang ngayon patay pa rin. Ang leader ng Iglesia ni Cristo na si Manalo, patay rin naman noon pa, hanggang ngayon patay pa rin. Si Muhammad, patay na noon pa, hanggang ngayon patay pa rin. Lahat ng leader ng reliyon namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Pero si Kristo lamang ang leader ng Kristyanismo na minsang namatay, pero 3 araw nagbango mag-uli. Amen? O ba? Dapat maliwanag po yan. At nais ko pong patunayan sa inyo mga kapatid. Tingnan niyo po sabi ng talata. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayon sa mga kasulatan, hindi aksidente. Hindi to whom it may concern. To whom it may concern. Ibig sabihin, talagang nakaplano, nakapanukala na talagang si Kristo ay ipanganganak, mabubuhay ng matuwid, mangangaral, magpapagaling, hahanga na ang tao, kaiingitan, at ipapapatay, pero 3 araw, magbabang maguli. Bakit? Ayon sa mga kasulatan. Amen? Kaya wag niyong mamahinain ng Bible. Amen? Wag niyong mahihinain. Kung nagbabasa ka ng comics, mas magbasa ka nito. Alam mo kapag nagbabasa ka nito, tatamarin ka na magbasa ng comics. Ang dami mong malalaman sa Diyos.
Maging sa kasalukuyang buhay. Alam niyo ba mga kapatid, kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka na magugulantang sa mga nangyayari. Bakit? Nasusulat din yan. Hindi lang ang kamatayan, paghihirap, at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ang nasusulat. Mga kapatid, mind you, mga kapatid, walang nakalibre na hindi mangyayari ayon sa kanyang sinabi. Are you with me? Verse 4, ano sabi ng verse 4? At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay, na ikatlong araw, ano sabi? Ayon. Hindi ayon sa Quran. Hindi ayon sa pasyon. Hindi ayon sa comics. Ayon sa mga kasulatan. Kaya ang gandang may banal na kasulatan, ito rin naman ang mangyayari, hindi yung ating palagay. Hindi yung ating mga panukala, hindi yung sigalbo ng ating damdamin, hindi yung napakakitid na ating bait. Ang mangyayari at mangyayari ay kung ano yung itinalaga, ano yung isinulat. Kaya nga merong linggo ng pagkabuhay na maguli, ayon sa mga kasulatan. Amen? Nakakatuwa. Hindi yung tayong tipong kakapa-kapa. Hindi tayong pihong parang suntok sa hangin. Bahala na mangyari. Ang maganda'y tiyak. Kaya tiyak na si Kristo'y namatay, inilibing, 3 araw nagbango mag-uli, ayon sa mga kasulatan. Maliwanag ko ba? Tingnan niyo po, dito, tipirin ko talata, Acts chapter 2, verse 22 hanggang 23. Tingnan niyo po. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus, na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos. Amen? Alam niyo ba, ang Panginoong Jesus po ay pinatunayan. Ano ba ibig sabihin na may pinatunayan? Para bang halimbawa, Sister Janet, kapag kakandidato ulit, halimbawa, mataas na level, at least dati-dati, hindi na siya magsasabing ngayon lang, may pinatunayan. Amen? May patibay. Ano ibig sabihin? Maraming tao, asbag na agad, wala pa namang napapatunayan. Di ka? May mga taong asbagin na agad, wala pa namang napapatunayan. Ang Kristong ito ay pinatunayan. Ano? Lalaking pinatunayan ng Diyos. Alam niyo po, minsan tao ang nagsasabi sa iyo, ang galing-galing mo. Pero mas magandang Diyos ang nagsasabi, nagpapatunay. Ito talaga yung anak ng Diyos. Ito talaga yung totoo. Kapag Diyos na ang nagpatunay, wala ka nang may tututol dyan. Paano pinatunayan ng Ama na si Jesus talaga ang Diyos na nagkatawang tao? Tinan niyo ha? Ito ang patunay. Lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan. Alam mo, halata mo ang Diyos ay nasa iyo sa magitan ng mga magawang kapangyarihan. Ano pa? At mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa magitan niya, sa gitna ninyo, gaya rin naman ng nalalaman ninyo. Parang si Moises, napatunayan talagang siya'y sinugo ng Diyos, lingkod ng Diyos sa magitan ng kanyang baston. Are you with me? Halata mo talagang nasa kanya ang Diyos. Bakit? Bawat patungan ng kanyang baston, halimbawa, tubig, nagiging dugo. Tama ba? Pag sinabi ng Diyos, hawakan mo ang alakibok ng iyong baston, nagiging kuto. 10 salot dahil ng baston ni Moises. Bakit? Pinatunayan ng Diyos, nasa kanya siya. O, ang Diyos ay na kay Moises. Maraming tao, hindi mo mahalatang nasa kanya ang Diyos. Amen? At ang malupit na ginamit ng Diyos kay Moises, nahawi ang dagat. Nang ituro niya ang baston, nahawi ang dagat. Kaya wag tayo maglakas-lakasan ng loob kung walang pinapatunayan sa ating buhay ang Diyos. Amen o ba? Okay, ngayon, tingnan po natin, itong Kristong ito, sabi diyan, verse 23, tingnan niyo po. Siya na ibinigay sa takdang pasya. Tingnan niyo ha,
Takdang pa siya. Ibig sabihin, noon pa, may itinakdang pa siya. Nakaplano talaga. Kaya si Kristo hindi mapipigilang mabuhay na mag-uli. Bakit? Nakaplano yan. Talagang nasa kasulatan yan. Mangyayari yan. Hindi yan parang bigla na lang nangyari na walang kabubunasan. Yan ay nakaplano. At ang Diyos pag nagplano, walang kabiguan. Ang Diyos walang plan A, walang plan B. Pag fail tayo sa A, di sabi naman, no, ang Diyos ay, kaya tiyak may pagkabuhay na mag-uli. Dahil nakapanukala yan. Amen? Okay, number 2. Not only scriptural, but also substantiated. Pag sinabing substantiated, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, napatunayan. Kasi ngayon, ang Muslim hindi naniniwala na si Kristo nagbango mag-uli. Kahit ang Iglesia ni Kristo hindi naniniwala na si Kristo nagbango mag-uli. Tapos, kasama ka sa umbrella ng Christianism, hindi ka naniniwala si Kristo nagbango mag-uli. Kaya ba nandito naniniwala si Kristo nagbango mag-uli? Pero yung mga yan, nag-aangking na sa umbrella ng sangka-Kristyanuhan, pero hindi naniniwala. Dahil sila hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Hindi kasi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, kapantay ng Ama. Kaya sila namimili ng talata na gusto lang nila. Pero ang tamang aral, tota scriptura. Pag sinabing tota scriptura, lahat ng sinabi ng Bible, wala kang itatangi. Amen? Naniniwala tayo na si Kristo ay tao. Totoo yan, sinabi ng Bible. Kaya nga nagkatawang tao, ay di totoo yun. Ay ang tanong, ano siyang kalagayan ng hindi pa nagkakatawang tao? Ay panukala daw laan ng Ama. Alaoy naman, dahil ka pa ng demonyo, sinamba siya ng mga demonyo na sabi, ikaw na anak ng David. Ikaw na anak ng Diyos na buhay. Tuwing 9:30, nag-aaral po ako dyan. Araw-araw halos yan. Kung kayo ay makakasabay, itinuturo ko po mismo yung Panginoong Hesus. Live po tayo dyan. Pag sinabing substantiated, napatunayan. Yan nga palang Kristong ito ay tunay nagbango mag-uli. Tingnan po natin ang patunay. Verse 5 hanggang 13. Andiyan pa ba kayo? Talagang si Kristo ay nagbango mag-uli. Now, una, scriptural. Pandalawa, substantiated. Tingnan nyo ha, nung si Kristo ay magbango uli, siya'y napakita kay Cephas. Amen? Sino ba si Cephas? Yan ay si Pedro. At saka sa 12. Amen? Ibig sabihin, may buhay na saksi nung si Kristo ay magbango mag-uli. At taling mga kapatid, masakit man sabihin, pero ito pang katotohanan, at kayo hinihimo kong magbasa ng Bible, ano pa ako kay Kristo ay Romano? Ngayon, binantayan ng mga Roman soldiers ang kanyang libingan at inupahan. Nabasa niyo ba yan sa Matthew chapter 28? Ang sabi, bantayan niya yan. Kasi minaulinigan ako na siya'y babangon 3 araw. Pero sa totoo na, baka daw ang iniisip ng Roma, ng pinuno ng Roma, ay nanakawin siya at palalabasin siya nagbango mag-uli. Di ka? So, after 3 days nga, nagbango mag-uli si Kristo. At nakita ng mga soldiers. May saksi. Pero pinalabas na lang nila, sabihin mo yung ninakaw talaga. Pero hindi talaga nabuhay. Kaya hanggang ngayon, maraming bulag ang katotohanan na si Kristo talaga yung nagbango mag-uli. Pinalabas kasi ng mga Romano na siya'y ninakaw ng kanyang mga alagad. Are you with me? Pero, sabi natin, not only scriptural, but substantiated. Ibig sabihin ng substantiated, napatunayan. Totoo. Bakit? Napakita kay Cephas. Nakita talaga ng mga alagad na si Kristo buhay. Then, verse 6. Tignan niyo po. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan. So, hindi lang 12 ang nakakita. May 500 pang nakakita para lang patunayan na talagang siya'y nagbangong mag-uli. Bakit? Marami nagpapabulaan dyan. Marami nagpapasinungaling dyan. Alam niyo ba ang kalaban ng katotohanan? Kasinungalingan. Ang kalaban ng liwanag, kadiliman.
Si Satanas ay kontrang-kontra sa panukala ng Diyos. Pero hindi po tayo iniwan ng Panginoong Hesus na siya'y nagbango mag-uli. Lamang pinatunayan ito ng mga saksi. Hindi mga saksi ni Jehovah, kundi yung mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay napakita sa mahigit ng 500 kapatid na minsan, na ang karamihan sa mga ito na nabubuhay pa hanggang ngayon, datapot ang mga iba ng atulog na. Ibig sabihin, tanungin mo yung iba. Kasi lang, hindi natin matatanong yan, panahon pa ni Pablo yan Ibig sabihin, sa panahong ipinangungusap yan, kung kayo naniniwala doon sa bili ng mga Romano na siya'y ninakaulaan ng mga lagad, di hanapin mo yung 500 yan sa panahon yan at sila makapagsasabing, talagang si Kristo nabuhay na mag-uli. May mga saksi. Yung dalawa ay matibay, lalo pa kaya yung 500. Tama ba? Okay, verse 7. Tingnan niyo po, verse 7. Ito pa. Saka napakita kay Santiago. Tanungin niyo Santiago. Paano malalaman Santiago? Basahin mo ang kanyang isinulat. May Book of James. Si Cephas, may sinulat niya si Peter. 1st and 2nd Peter, sila ang magpapatunay na talagang si Jesus nagbango mag-uli. Saka napakita kay Santiago. At saka sa lahat ng mga apostol. Verse 8. Ito pa malupit. At saka uli-ulihan, tulad sa isang pinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ano ibig sabihin ni Pablo? Hindi lang scriptural na si Kristo ay nagbango mag-uli. Ito'y substantiated. Ito'y napatunayan. Ito'y matibay. Bakit? Nakita yan ng mga lagad, nakita yan ng 500, nakita yan ng apostoles, at nakita niya yan. Bakit? Habang siya naglalakbay sa daan Damasco. Amen? May isang tinig na sumabi, Saulo, Saulo, bakit mo pinag-uusig ng ganito? Nahulog siya at nabulag halos ng 3 araw. At pinadala si Ananias para ipato ang kamay para maalis yung pagkabulag niya. At mula noon, ipinangaral na niya si Kristo ng buong may katapangan. Siya ang saksing matibay na talagang itong Kristong ito ay buhay. Amen? Nagbangong mag-uli. Praise the Lord. Amen. Sabi ko nga sa inyo, mamaya may pag-aaralan pa tayo diyan. Pantatlo na. Una, the resurrection of Christ, scriptural, substantiated. Ito pinakamaganda. Ito po ay salvific. Pag sinabi pong salvific, ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ay nakapagliligtas. Yan. Kaya mahalaga po yan. Alam niyo sa totoo na po, kung si Kristo ay hindi nagbango mag-uli, paano siya makakakaon? Ay kinain na rin siya. Intindihan niyo ba yan? Parang minsan, sinusugo ko si Jimuel. Utay, ako ngayon ibili mo ng ng Hinebra. Ibili mo ako ng tinapay dyan sa may Pambira. 10 minutes na, wala pa. 20 minutes na, wala pa. Ito pinabibili kong ito hindi dumating, yung pala'y napalipon. Kahirap gang bumalik yung isinugo mo. Alam mo, hindi maganda yung sinugo mo, hindi nakabalik. Alam mo ko si Kristo, kakaunin tayo para maligtas. Paano niya tayo makakaon? Ay, hindi na nga siya nagbango mag-uli. Kumbaga sa tubig, doon sa gripo, sa pitsil, ibinuhos mo. Abay, kasama na rin kinain ng tubo. Paano pahalsa yun? Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo ba ibig sabihin ko? Ang iba ay iba ng henerasyon. Hindi na alam yung pitsil na tubig. Sino nakaabot pa nito? Yung tungga. Ang iba, jetmatic Ewan kung yung jetmatic kinakaon, hindi yata kinakaon ng jetmatic Ang amin, yung talagang pitsil. Yung kalampagan na. Lalo pag walang laman, pambihirang yan, nakakatamad na rin. Walang kabuhay-buhay. So, halimbawa, lalagay mo ng tubig, 1 tabo. Pero wala pa rin. Ano ibig sabihin? Pag walang umahon, yung tubig na yun, nakain na rin ng tubo. Kung si Kristo hindi nagbango mag-uli, walang pupunta ng langit. Bakit? Kinain na rin siya ng kamatayan. Maliwanag ba? Amen! Kaya tayo ay maliligtas dahil si Jesus, hindi kinain ng kasalanan, hindi kinain ng kamatayan, 3 araw, nagbango mag-uli.
After 50 days, siya'y umakyat na sa langit doon sa kanan ng luklukan ng Ama. Ibig sabihin, kaya meron tayong awiting, oh, victory in Jesus. Meron tayong victory. Why? Napagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan, ang kamatayan, at ang kaaway na si Satanas. Kaya pwede tayong kaunin at dalhin sa langit. Kaya ang mensahe ng resurrection ay salvific. Liligtas doon sa magpapakaon. Amen. Oo, alam nga naman ikikaunin ay ayaw mo. Amen. Alam niyo po, si Kristo ay may talab doon sa nagpapakababa at nagsisisi ng mga kasalanan. Kaya ba'y naaanyayahan din sa birthday yan? Sino dito naaanyayahan ng birthday yan? Yan ang gusto kong tagpo yung may mga birthday. Kasi masarap ang pagkain dyan. Lalo ang nag-anyaya ay mayor, senador. Minsan kami pumunta ng yung bahay ng mga kongres. Ano ba tawag diyan? House of Representatives. Nakadating kami diyan. Napagkamalan pa nga akong congressman. Bakit nakabarong kami? Gayon. Ay mga nagagayunan yung nasa lubang ko. Sir. Ngaling-ngaling ko umano. Doon, nakarating kami doon. Ganun pala ang ginagawa doon. Ngayon, isang opisinang, napakagandang opisinang malawak, pinaghanda pala kami ng pagkain doon. Pambira, sarap. At masasabi ko namang nabusog ako. Bakit? Ay kinain ko yung hinayin Ako kayo mabubusog kung tiningnan ko lang yung pagkain? Hindi. Walang epekto yung pagkain hanggat hindi ko kinakain. Kahit si Kristo ay nagbango maguli, walang talab yan kung titingnan mo lang. Sampalatayanan mo yan. Tama ba? Walang talab yan. Para pagkain, anong kasasarap ng pagkain niyan? Itinitingnan mo lang Di kukulula, sikmura mo. Bakit? Sasaktan ka pa ng tiyan. Bakit? Ang sarap-sarap, inamoy mo lang. Hindi mo kinain. Si Jesus ay kakaunin ka niya, pero ayaw mo magpakaon. Tama? Are you with me? Iba nga nangangarap pa sakay ng aeroplano. Kahit walang ticket, bakit? Paglipad daw, siya hahawak sa buntot. Hahawak daw sa buntot. Bigyan natin ilustrasyon yan. Tinakaon tayo ni Kristo. Abay, humawak ka sa Kanya. Amen? Tama ba? Paano ka makakaon niya? Ay, hindi ka nga nahawak sa Kanya. Sa ka nahawak, kung saan ako namulat, doon ako mamamatay, patay ka nga. Ay, mahutas ka nga pagkakayaan. Dahil iminumulat tayo sa resurrection of Jesus Christ. Una, yan ay scriptural, yan ay substantial, yan ay salvific. Tingnan po natin ang verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Andiyan pa po ba kayo? Ngayon, ipinatatalastos ko sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo, yan palang ebanghelyo, yan ay yung kamatayan at pagkalibing at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Yan ang good news. Yan ang good news. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Yan. Na sinaman ninyong pinanatalihan. Mga kapatid, ang ebanghelyo, ito yung kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na mag-uli, may talab pag tinanggap. Amen? Ay maniwala kayo sa hindi. Maraming taong hindi interesado dyan. Sana wag ka mapabilang doon. Kaya nga ituwa sa inyo Ngayon linggo ng pagkabuhay, mas marami ngayon nasa dagat kaya nasa simbahan. Ba't? Diyan din ako galing Diyan din ako galing. At kung wala makapagbuhat sa aking padagat, lalagyan ko na ng asin yung aming drum. And that is nasang dagat. Bakit? Lagi ako napag-iiwanan sa amin Magaling natin ako iniligtas ng Panginoon. Mas marami ako naaabot ngayon kaysa sa kanila. Okay, verse 2. Anong verse 2? Nasabi dyan,
Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo. Therefore, yung kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na maguli, nakapagliligtas. Amen? Kaya mga kapatid, hindi birong katotohanan na si Kristo yung muling nagbangong maguli. Amen? Dahil ako, hindi ko tiyak na ako'y palangit kung si Kristo ang isasampalatayanan, hindi bumalik ng langit. Tama? Kaya nga siya'y bumaba ng lupa para kaunin tayong pataas. Ay paano kung siya'y namatay na lang at di umakyat uli? Paano niya tayong madadalang pa itaas? Ay siyang ay kinain na ng lupa. Naintindihan nyo gayon? Ngayon, ang ating lang patitibayin sa inyo, walang nanggaling sa langit na bumaba at umakit uli ng langit, kundi si Jesus lang. Kaya huwag kang magkakamaling sa iba pa magtitiwala. Dahil walang kumaon galing sa langit para tayo madala doon, kundi si Jesus lang. Huwag kang mabubola ng magagandang panalita ng mga tao. Bakit? Yung mga tao yan, galing sa alabok, hindi galing sa langit. Si Kristo lang ang galing sa langit at bumalik sa langit. Bakit? Nagbangong mag-uli. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Maganda yung maliwanag kaysa maliwanag. Sa magitan naman ito, iniligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban ang kung kayo nagsampalataya ng walang kabuluhan. Mga kapatid, talaga si Kristo ay nakapagliligtas doon sa tunay na nananampalataya sa Kanya. Amen? O, tingnan pa natin. Verse 14 hanggang 19. Verse 14 hanggang 19. At kung si Kristo ay muling binuhay, ay walang at kung si Kristo hindi, kasi meron nga pong tumatanggi. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos ng katawan tao, na buhay na walang kasalanan, pinagbayaran nating mga kasalanan, kaya siya pinarusahan, pinatay, inilibing, 3 araw na bago maguli. Maraming tutol dyan. Isa dyan ang Iglesia ni Kristo. Ang Saksi ni Jehovah, ang Mormon, ang Muslim. Paano tatalab yung hindi mo pinapaniwalaan? Tama? At ito, pinagtatanggalan ni Pablo, kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Ibig sabihin, ang tunay na mangangaral, ang bisa na pangangaral, ay nakasalalay kay Kristong nagbangong mag-uli. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Halimbawa, kay Kristo nananampalataya, kaya siya pala'y nanatiling patay at di na umakit ang langit. Walang kwenta ngayong pananampalataya. Ang pananampalataya, kapag ibinigay mo sa patay, walang mararating. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Ay kayo ngayon manampalataya lang sa akin, wala rin kayo mararating. Bakit? Siguro pag ako nanampalataya kay Pastor Iloy, ako'y makakalakad. Paano ko kayo pangangakuan ng paglakad ako ngayon hindi nakakalakad? Paano kayo pangangakuan ng bulag ay siya ngayon hindi nakakakita? Paano ka pangangakuan ng totoong pangako ng isang patay? Kaya may silbi ang ating pananampalataya sa Kanya dahil hindi siya nanatiling patay. Are you with me? Makakaasa ka na gaganapin niya ang Kanyang pangako. Bakit? Hindi siya patay. Minsan lang siyang namatay. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pinagbayaran niya ang ating kamatayan. Are you with me? At nang mabayaran na niya yan, inilibing niya yan at nagbangong mag-uli. At dahil kaya ng palataya sa Kanya, kayang tuparin ng isang buhay na Kristo ang Kanyang pangako. Ay ngayon, politiko na naman tayo. Sister Janet. Yan, magaling yan si Janet. Yan ay tumutupad sa Kanyang pangako. Pero maraming politician, napapako ang pangako. Di ba? Ay buhay yon, buhay na politician yon. Pero napapako ang pangako. Sarap naman makinig habang nagtatalumpati pa. Pag nakaupo na. Ano yan? Hindi totoo yan? Hindi naman sa pag-ano, meron tayo ditong, magaling at wala pa yung iba din eh. Di ka? Oo. Ay ako ganun tayo na may magmamahidman pa diyan. Totoo yan. Pero si Kristo ay di kalidad. Siya hindi basta buhay. Kaya niyang tuparin ang Kanyang sinabi. Are you with me? Kaya nung sinabi ni Jesus, Eloy,
Magtiwala ka sa akin, walang kasalanang hindi ko kayang patawarin. Ay, di ako napatawad na. Bakit? Ay, nananampalataya ako sa Kanya Eloy, ikaw ikakasamahin ko isang araw dito sa langit. Abi, ako naniniwala. Kaya naman tiyak ako'y palangit. Bakit? Ay, hindi naman sinungaling yun ng bango maguli Amen. Kaya niyang tindigan. Ay, handa nga siyang mamatay para sa pagsunod sa Ama. Ay, kaya pa na, mas lalong kaya niyang panindigan ngayong siya'y buhay na. Kaya 100% ako'y tiyak na palangit pag ako'y namatay. Bakit? Hindi sinungaling ang Kristong nagbangong mag-uli. Eh, paano, Pastor, pag nakakasala? Magkakasala ako. Pero salamat, yung nangako sa akin, hindi magkakasala. Ang maganda, yung nangako ang hindi nagkakasala. Bakit? Tayong pinangakuan, sadyang tayo pasalasala. Kaya nga ating pag-asa, hindi sa atin, sa Kanya. Siya ang nagtagumpay. Siya yung kakaon, hindi tayo. Tayo ang kinaon. Siya ang kakaon. Kaya ang kaligtasan ko, hindi sa akin, sa Kanya na nagbango mag-uli. Amen? Ay, praise the Lord. Alam niyo ba, hindi ko alam ang aking buhay kung hanggang saan. Pero ang tiyak ko, alam ko ako'y mamamatay. Alam ko ako'y mamamatay. Pero no worry. Alam ko ako'y sasapiling ni Kristo. Kinauni ako Kailan? Nung ako'y manampalataya. Kaya ba nananampalataya rin? Amen? Kaya nginataya ng wedding, sapalaran yun. Tumama o hindi. Ebet kayo magdadalawang isip kay Jesus. Ay sure yun. Tama ba? Amen? Pasintabi ha. Ako'y nataya, alam mo ang aking numero? 826. Tagal kong hinawakan yun. Buhat ako'y magkamalay, mag-wedding. Nagkamalay na ako sa wedding no kay 6 years old. Bakit? 6 years old pa lang ako, talamak na ako magsusugal. Hustler ako sa pagsusugal. Hindi ako basta nagsusugal, magaling magsugal. Bata pa ako, no? Amen? Opo. 8:26. Alam mo kung kailan tumama? Nung ako'y 17 years old. 17 years old. Alam mo ba, ano kayo maging Christian? Ano kayo ma-save? 16 years old na ako. 1986, nakapakinig ako ng salita ng Diyos, September 3. Buhat noon hanggang ngayon. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Way back 1986, September 3, ako noon ay 16 years old. Pero noon ako'y maghawak ng 8:26, ay 6 years old pa lang ako. Hindi tumama. Kaya yung numero sa tao, yan ay sapalaran. Pero kayo naniniwala ay sapalaran ay, akalain mo, 6 years old hanggang 15 years old, tumaya ako ng tumaya, pagsasapalaran. Tapos kay Kristo, magdududa ka. Ay sigurado yan. Amen? Amen? Ginugol ko nga ang aking buhay sa pagsasapalaran, ay bakit hindi ko naman gugugulin ang aking buhay sa katiyakan? Si Kristo ang katiyakan. Amen? Masarap mangako yung buhay na ay may dekalidad pa. May karakter. Hindi talaga magsisinungaling. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, pinangako ng Diyos na kailan may hindi magsisinungaling. Yan po ay Titus chapter 1 verse 2. Natindihan niyo ba yan? At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Verse 15. Oo. At kami nasumpangang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Kita niyo ha? Yung palang hindi naniniwala na si Kristo nagbango mag-uli ay saksing bulaan. Kaya kayo maikinig ng aral. Kayo mag-aral din ng Bible. Hindi lahat ng mga aral ay tunay. May mga saksing bulaan. Lalo na yung hindi nagtuturo na si Kristo ay Diyos ng katawang tao, naghirap, namatay, inilibing. Pero ikatlong araw, nagbango mag-uli. Kaya niya tayong kaunin. Bakit? Hindi siya kinain ng lupa. Amen? Pero may natutol dyan. Mas paniniwalaan ko yung totoo kasi yung tutol. Amen? Sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang binuhay si Kristo na hindi siya muling binuhay.
Kung tunay nga mga patay hindi muling binubuhay, ito pa ang maganda. Si Kristo ang unang ehemplo na talagang merong muling pagkabuhay. Kaya ang inay ko, yung aking sisikay na, makikita ko uli yan. Bakit? Lahat ng namatay, bubuhayin uli. Si Kristo ang unang bunga ng pagkabuhay na mag-ulit. Pero nakakalungkot lang, kapag ikaw ay namatay na matigas kay Kristo, bubuhay ka lang mag-uli. Kaso lang isusugba ka sa apoy magpakailanman. Pero yung mga namatay ngayon at matagal na, katulad ng inay ko, tulad ng tiyo ko, tulad ng mga mahal natin sa buhay, numadat nga ng salita ng Diyos ay nakinig na ng palataya. Kahit namatay sila, bubuhayin sila uli. Ang mama, praise the Lord, bago siya namatay, mind you, ang mama ay ligtas. Kaya kayong mga apo niya, mga anak niya, sana kayo manampalataya din. Kami magsasama ng mama doon. So, totoo na, bakit? Kinakitaan ko na siya'y ligtas. Ang aking inay ligtas. Bakit? Nagbabasa talaga ng Bible yung mga yon. Saan nagsisimba talaga yung mga yon? Kaya sabi ng Panginoon, sa mga babaeng bumubuntot sa kanya habang pasan-pasan niya ang cross, nagtatangisan. Umiiyak, lumingon ng Panginoon sa mga babae ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Tangisan niyo inyong sarili. Bakit? Alam ni Kristo kung saan siya pupunta pag namatay. Ang tangisan niyo inyong sarili. Baka hindi niyo alam. Amen? Baka ang alaman mo lang may relihiyon ka. Ang tanong ko kung tiyak mo ikay palangit. Kung saan siya ka kumapit ang si Kristo lang naman ang kakaon, hindi yung iba. Para matiyak mong ikay palangit, kumapit ka sa kakaon papuntang langit. At yan ay si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Bagaman siya'y nasa anyong kapantay ng Diyos, hindi niya minarapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, bagkus siya nagpakababa. At nag-anyong alipin, at nung simasumpong anyong alipin, siya nagmasunurin hanggang kamatayan sa krus. At siya pinadakila ng Ama. Siya talaga'y buhat sa langit na nagpakababa, namatay. Pero 3 araw nagbango mag-ulit. Amen? Una, scriptural, substantiated, salvific. Nagliligtas po yan. Amen? Bakit maraming tao hindi nakakatiyak na langit ang pupuntahan? Kumapit sa relihiyon, hindi kay Kristo. Mga kapatid, hindi ang relihiyon ang kakaon. Tatandaan niyo yan. Kahit maging baptist ka pa, kung hindi ka kay Jesus nakakapit, baptist ka lang. Nagpadagdag ka lang ng maraming populasyon na mga baptist na nasa impyerno. Ako yung iniwala, may baptist na nasa impyerno. Bakit? Sa baptist na nang hawak. Ang baptist, lalagyan ng mga kumapit kay Jesus. Hindi kapitan, kundi samahan ng mga kumapit. Ang baptist, hindi tagapagligtas, tagapangaral ng tagapagligtas. Are you with me? Iba yun. Kaya siyang kakakapit. Yung ang talaba nakapit. Yung ang linta nakapit. Mas lalong ang dapat kumapit kay Jesus. Hindi tayo nagbibiro. Hindi tayo nagbibiro. Bakit? Napatunayan nga yan, substantiated. Napatunayan yan ng disciples. Napatunayan yan ng mga alagad. Napatunayan ng mga apostoles. Napatunayan yan ng 500 mananampalataya. At saka uli-ulihan, napatunayan yan ni Pablo. Bakit? Napakita mismo si Kristo kay Pablo doon sa daan Damasco. Tunay ang ating pinag-uusapan. At saka tunay naman sagyang may langit. At tunay din may impyerno. Ano kung bakit tunay may impyerno? Kasi tunay din ang kasalanan. Amen? Kaya hindi biro ang parusa, kasi hindi biro ang kasalanan. At bakit hindi biro ang kasalanan? Kasi hindi rin biro ang pinagkakasalanan. Tunay ang Diyos, kaya tunay ang kasalanan. Alam mo, ang kasalanan ay balabalaan, kung ang Diyos ay balabalaan din. Tunay na may Diyos. Then last, kasi pag pinatulang ko po yung lahat ng talata, at least, sa mga talata yung napatunayan na. Una, the resurrection of Christ, scriptural, substantiated, salvific. Then number 4, ito po ay source of works. Source of works. Alam niyo po, minsan, ang kapatid ng aking ina, ang kakang Helen, may nabalita ang nagpapakita daw ng isang birhen doon sa lipa. Kaya hindi ko malimutan yon.
Dahil siya nakalimot ng 800 sa dami ng tao. Pero dinumog yun. Daming tao. Ano punto ko? Bakit yung patay nakaka-impluwensya? Kaya mas makaka-impluwensya si Jesus dahil siya'y buhay. Kayo ba may sasakyan? Kotse, motor, Pajero? Alam ba kung bakit nagalaw yung Pajero? Hindi dahil nagalaw yan. Sinakyan niya ng buhay. Amen? Pero mga kapatid, yung Pajerong yan, ang dami nagpapantasa dyan at ang dami nagpipilit. Kumbaga, namomotivate ka ng walang buhay. Napapakilos ka ng walang buhay. Yang pera. Walang kwenta yan kapag ang patay, ang nagamit ay patay. Kaya lang naman may silbi ang pera kasi tayong buhay ang nagamit. Pero maraming tao nagpapakamatay dahil sa pera. Akalain mo napapagalaw tayo ng pera, ang pera sa kanyang sarili, walang buhay. Tapos si Kristo buhay na maguli, hindi ka mapagalaw. Ay malaking problema yan. Naintindihan niyo ba yan? Ang inyo bang bahay, buhay? Ang ganda ng bahay mo, yan maning malaki o maliit, ang ganda ng bahay kasi buhay ang nakatira. Tama ba? Ang bahay mismo sa kanyang sarili, yan ay patay. Kaya nga kung hindi mo titirahan, aanayin na lang yan eh. Magigiba na lang yan kung sa bakit. Kaya naman may silbi yan dahil nating taong buhay. Pero maraming tao nangangarap ng magandang bahay. Tama ba? At hindi ba sama yun? Pero ang akin lang pinupunto sa inyo, bakit yung mga walang buhay nagmo-motivate sa atin? Napagagalaw tayo. Ba't si Kristong buhay? Are you with me? Ito, dito tayo, verse 58. Verse 58, dito ako magtatapos. Kasi ang konteksto niyan, pinatunayan ni Pablo na palabas niya talaga si Kristo'y buhay. Nagbangon mag-uli. Ito ay scriptural, ito ay substantial, ito ay salvific, pero itong dapat, ito ay source of works. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Kaya pala, kahit ako'y pilay, lumpo, hindi ko mapigilang maglingkod ako sa Diyos. Bakit? Buhay. Buhay eh. Amen? Kaya siya sa atin yun yung sarili. Kaya ba talaga yung mananampalataya ni Jesus na buhay? Amen? Tama ba? Abay, marami napapagalaw ang sasakyan. Hindi naman yun buhay. Marami napapagalaw ang pangarap na magkaroon magandang bahay. Hindi yun buhay. Marami napagagalaw at napapakilos. Nagpapatayan pa nga ng dahil sa pera. Pero patay yun. Gano'n kang kumilos dahil sa Kristong buhay? Naintindihan niyo ba yan? Amen? Kaya ako'y natutuwa. Kaya pala kahit ako'y pilay, ako'y nagpapastor, ako'y naglilingkod, hindi ko mapigilan. Bakit? Buhay. Buhay. Amen? Si Kristo ba'y buhay? Sa inyo ba'y buhay? Maintindihan sa linggo. Amen? Maintindihan pagdating sa bahay mo, kung interesado ka na dito. Alam niyo ba yung prinsipyo dito ako magtatapos? Sa mga magulang, lalo't may karakter na mga magulang, may pagkataong magulang, alam mo kung bakit sila masipag? Alam mo kung bakit agang-aga pa, inuunahan na ng tilaok ang manok, gising na sila. Bakit? May nagpapakilos sa kanila para gumising ng umaga. Bakit? Mahal niya ang kanyang mga anak. Tama ba? Paano na lang anak ko kung ako hindi maiinglit, kikilos? Amen? Pag tinitingnan ko si Jimwell, nakahiga. Baluktot, nalaki na. Paano kung ako'y magpapangkal? Paano kung hindi ako magsisip? Paano lang anak ko? Amen? Kumbaga, sa pangtaong pananaw, napakikilos ako ni Jimwell para gumawa. At di mas lalong dapat kumilos kang gumawa dahil buhay si Jesus. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Ano ang tawag mo sa mga magulang na nag-anak ng 18 kung gumising na may 4:00 ng hapon? Halain mo yun?
Ang sipag gumawa ng anak. Pero ang pangkal gumalaw sa kanyang bahay, ang tawag doon? Pangkal text. Ano tawag doon? Ang tawag doon, ito, masakit itong sabihin, pero alam mo ang totoo, masakit talaga sabihin. Totoo yan. Nakakahaliber talaga ang katotohanan. Ano tawag doon? Irresponsable. Hindi maganda yung irresponsable. Ngayon, may Jesus ka. Gaano ka ka-responsable? Amen o ba? Maliwanag o ba yun? Kung humanly speaking, napapagalaw ni Jemuel. May pumipilit. Alam niyo yung pumipilit? Parang may sumisigaw, "Oy, bangon na! Ano mangyayari sa iyo pag hindi bumangon?" May sumisigaw. Tama? Yung pangarap kong mapalaki si Jemuel, magpastor din, sumisigaw para kayo magsikap sa aking buhay Kristyano. Dahil sumisigaw yon, mas lalo namang si Jesus ay makasisigaw sa iyo. Dahil siya'y buhay. Siya'y buhay. Amen? Siya ba'y nagpapakilo sa iyo? Siya ba'y nagpapakilo sa iyo? Sana magandang dahilan kung bakit ka nasimba, dahil ako'y may Kristong buhay. Kung bakit iniiwan mo ang bisyo dahil mayroon akong Kristong buhay. Kung bakit ka nagsisipag sa spiritual at practical na bagay, dahil mayroon kang Kristong buhay. Kaya nga sabi, ano sabi dito tayo tatapos? Ano yan? Magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Matapos mong malaman na si Jesus ay buhay, dapat nakilos ang ating buhay. Maliwanag ko ba? Tayo manalangin. Mapagpala